Walang iba kundi si Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Ako na. Hello, Ma'am Juliet. Yes. Good Oo. morning po. Oo, si Danny Buenafeo ito sa programang Kabayan at gusto ko lang malaman ang saloobin ninyo kasi medyo ano na naman namumuro na naman ang pagtataas sa presyo ho nitong crudo, lalo na itong sa diesel. Dahil hindi pa ho tapos medyo sumiklab na naman tong gulo sa gitna silangan. Kayo ho sa hanay ng mga city buses, kamusta naman ho at paano kayo nakaka-cope dito yung mga drivers natin at saka mga operators ho? Nako, Sir Danny, talaga pong medyo nararamdaman na naman namin yung aray-aray. Okay. Dahil Oo. masaya na konti, nag-ayos, and then pataas na naman ngayon. Kagaya ang dinig namin, 9 pesos po yata next week. Pero hindi naman Kaya confirm yun. Pero sa amin pong hanay, Oo. ang talaga pong mahirap sa amin, yung tulungan po kami ng gobyerno kasi meron po kaming fair increase na nakabinbin, pina-hold muna ng ating presidente. Oo. Ang pakiusap lang naman namin sa presidente dahil sa pangyayari na nasa fuel crisis pa rin tayo, pagbigyan na po kami. Yun na lang po yung hinihingi namin sa kanya para kahit papano maka-cope up kami doon sa aming mga pangangailangan at mga gastos. Kasi hindi po kasi hindi po naka-permanente yung presyo ng diesel. Every week na kinakabahan po ang public transport, lalo ng city bus. Kasi ang laki po ng consumption namin per unit. 100 to 120 to 150 per full tank. Napakalaki po ng epekto sa amin yung taas po ng diesel on a weekly basis. Mhm. So for now, magkano ba ang, let's say, on a daily basis, magkano ang take-home pay ng mga drivers natin, itong mga bus? Ang mga drivers po namin is not a problem to us kasi meron pong formula ang DOLE na meron po silang basic pay plus part incentive, yung kanilang performance incentive. Okay. So yung po, hindi po yan nagalaw. Yung pa rin po, anuman po ang kita ng operator, nagkukwenta May pa rin basic pay kami. pa rin sila as per DOLE. Oo. Yung per DOLE formula po. Meron po kasi kami sinusunod dyan. May payroll. Oo. And then nakalagay po lahat doon ang kwenta. Ultimong vacation leave, sick leave, yung 30-month pay, yung meron pong allowed kasi ang labor ng 4 hours overtime kasi dapat 8 hours lang. Inalaw kami ng DOLE ng 12 hours to operate kasi iba po ang operation ng transport, may mobility. Hindi mo hawak yung oras mo pag nagka-traffic ka, etc. So yung aming sinusunod. Kaya ang mga driver po namin hindi po apektado. Ang pinakamalaking apektado po rito, operator. Kasi we have to sacrifice. Kayo. Oo, bale. Kami po ang apektado dahil pati po, kasi sa bus po, iba po ang setup Ang fuel, maintenance, sweldo, etc. it's in the hands of the operator. Hindi po, wala pong driver namin kahit mag 100 pesos, 150 kasi kami po yung sumusunod sa regulasyon na dapat. Kasi hindi niyo po pinasweldo ang driver, bukas wala kang driver. Kaya nga. Ganun po ang yun po ang problema namin. Kaya nga, for now, ang sinasabi nyo, as far as the drivers are concerned, medyo mas secure sila kasi may basic pay sila, may formula kayo sinusunod. Tapos on top of that, di ba, yung kinikita pa nila sa kanilang pagpapasada, di ba? So, may incentive pa. Performance incentive base po yun. Kung po yung kinita. Asay, pagkabawas po nung basic lahat-lahat na nakalagay, meron pa pong dagdag. Meron pa pong dagdag. So itong hanay ninyo, itong sa Mega Manila Consortium Corporation, mga ilan ho itong operators na let's say sinasabi nyo umaaray na dahil nga sisirit na naman itong presyo ng petroleum products? Mga ilan yan? Yung Mega Manila po, meron po kasi kaming carousel at meron kaming feeder route. Yung busway. Yung busway, meron kami dyan. Saka parang kami po kasi yung pinaka-majority na maraming operators at unit na nag-ooperate. Pwede bang maparalisa yan? If ever na let's say sumirit na naman, may ganun ba na pangamba na pwedeng asahan ng taong bayan? Alam nyo po, ang concern namin mananakay. Okay.
kahit na hindi na ho kami makahinga because of the issue, pero we have to continue operating dahil yan po yung role ng operator to give commuters yung nananakay ng sasakyan nila kahit hirap na po kami. Kaya nga po kami, ang hinihingi lang po namin sa mahal na presidente, i-lift nyo na po yung suspension ninyo sa fare increase namin para kahit paano. Sige, okay. Makatulong po. Sige, okay. Maraming salamat, Juliet, at kakausapin din namin yung hanay naman ng mga traditional jeepney. Maraming salamat, Juliet. Thank you. Salamat po, Sir Danny. Okay, yan ho ang, okay, Juliet De Jesus, spokesperson ho ng Mega Manila Consortium Corporation. Yan ho ang mga city buses, ha. Ngayon naman, punta tayo doon sa hanay ng mga traditional jeepney kung saan marami ang talagang